Magandang araw po mga kabarangay. Welcome to this week's Kapitan's Report. So, kamusta po tayo mga kabarangay? Sana lahat po tayo ay maayos ang kalagayan. At kahit medyo mainit ang klima, sana nakaka-adjust tayo. Of course, taking precautions. So, syempre, wag lang natin kakalimutan na mag-hydrate lagi. So, ano ba mga kaganapan natin sa ating barangay nitong nakaraang linggo? So, unang-una po, of course, we're very happy to share ilan sa mga proud to be BSA highlights dito po sa ating barangay. So, unang-una po dyan, syempre, ang aming pagbati kay Lola Aida Pueyo ng ating latest centenarian dito po sa Barangay San Antonio na kamakailan ay nagdiwang ng kanyang 100th birthday. At syempre personal nating pinasyalan si Lola Aida na kung saan dala rin natin ang kanyang cash incentive mula sa Barangay San Antonio na 10,000 pesos. So ako'y nagpapasalamat din sa pamilya ni Lola Aida sa pagpayag na kami ay personal na makapasyal sa kanilang tahanan. At syempre kasama na rin dyan yung assistance na ibibigay ng barangay kay Lola Aida sa kanyang pag-claim ng mga cash incentives niya mula sa City Government of Pasig at gayon din sa National Government. So again, nakakatuwa na meron na naman tayong bagong centenarian dito po sa ating barangay. At syempre ang aming warmest na greetings kay Lola Aida, and of course we wish you more happy years to come. At syempre kamakailan ay pinasyalan din tayo ng ating former XO ng ating Barangay Security Force na si Corrections Officer 1 or CO1 Jerome Plasencia. So si Jerome so ating mga kabarangay na nakakaalala siya ang ating dating head of security dito sa ating barangay. Former scholar din natin siya na nagtapos alam ko ng criminology kung hindi ako nagkakamali. At pagkatapos ng kanyang pag-aaral naglingkod sa Barangay Security Force natin bilang XO or head ng ating security force. Tapos siguro sometime last year, mga July ata, nagpaalam siya sa akin dahil nga natanggap siya sa Bureau of Corrections para makapag-training. At kailangan niya muna ipasa syempre yung training na yun bago siya ay maging ganap na officer ng Bureau of Corrections. At sa kagandahang palad, nakapasa si Jerome at yun, in full uniform pa nung pumasyal po sa ating tanggapan upang syempre magpasalamat din sa ating barangay. So again, congratulations CO1 Jerome Plasencia, at again, good luck sa iyong bagong career bilang corrections officer ng Bureau of Corrections. At syempre, hindi rin po nagpahuli ang ating mga BSA young athletes. Kamakailan ay back-to-back ang mga achievements ng ating mga taekwondo athletes dito po sa Barangay San Antonio. Syempre, ang tinutukoy ko ng mga atleta ay si Lester Avenir at si Sofia Ignacio. So, iba't ibang tournament ang kanilang nasalihan at sila'y nag-uwi ng maraming medalya muli para sa ating barangay. So, again, nakakatuwa na ang ating dalawang taekwondo champion ay patuloy sa kanilang pag-iensayo at gayon din pagsali sa mga kompetisyon. Actually, si Lester, alam ko to, naghahanda para sa palarong pambansa sa darating na Mayo. At si Sofia naman, again, balancing her student life and athlete life, ay hindi pa rin nawawala yung kanyang pagsali sa iba't ibang mga tournaments at gayon din ang humakot din ng mga medalya. So again, ang aking pagbati kay Lester at kay Sofia, at good luck sa inyong mga future tournaments. At syempre, ang Barangay San Antonio ay patuloy din sa ating collaborations with different national government
Agency. So unang-una dyan, syempre ang ating most recent collaboration with Pag-ibig na kamakailan ay gumawa ng Pag-ibig pop-up ng kanilang services na ginanap sa Emerald Avenue during our Carless Weekend na kung saan ay inilapit nila sa mga tao ang kanilang mga serbisyo. So, nakakatuwa, no? Nakita natin, of course, sa may Emerald Avenue na andyan yung mga tanggapan talaga, yung mga opisina, no? Marami talaga mga empleyado dyan na alam natin, no? Ang Pag-ibig ay isa sa kanilang mga requirements also sa kanilang pag-e-empleyo. So, nung nakausap ko nga yung representante ng Pag-ibig after nung event, no? Sabi nga nila, more or less 200 individuals ang kanilang na-serve, no, during their pop-up, no, dito sa Emerald Avenue. So again, congratulations sa Pag-ibig, and alam ko marami pa tayong pinag-aaralan ng mga future collaborations, no, especially para sa kapakanan ng mga nag-e-empleyo dito sa Barangay San Antonio. At syempre, no, most recently ay pinasyalan din tayo ng mga representatives ng Bureau of Internal Revenue or ng BIR, no, upang mapag-usapan na at masimulan ang kanilang awareness campaign para sa pag-file ng income taxes ng ating mga kababayan, no, na alam natin ay ang due date niyan ay it will be due on the month of April, no? Usually parang April 15 yata ito no. So ako kasi maaga akong magbayad kaya so siyempre tayo ngayon hinihikayat ng BIR, no, na magbayad tayo ng mas maaga, no? Huwag na natin antayin ang last minute nang sa ganon ay hindi na rin tayo maipit, no, sa mga mahabang pila, no, at hindi tayo abutan ng deadline. So again, ang aking pagpapasalamat, no, sa mga representatives of BIR na lagi rin nating kasama ito sa iba't ibang mga activities din, no, lalong-lalo na sa pagbaba ng iba't ibang serbisyo ng Bureau of Internal Revenue. So again, sa ating mga national government agencies, maraming salamat at nawa asahan niyo po ang patuloy na kooperasyon ng Barangay San Antonio. At ito na nga ba, no? Patapos na ng Marso, no? Towards the tail end na tayo ng March. At syempre, nakakatuwa na ibahagi po sa inyo na naging very successful ang iba't ibang mga activities natin, no? Sa nakaugnay sa pagdiriwang ng Women's Month. So unang-una dyan, syempre, no? Naging very successful ang na ating isinagawang seminar and workshop patungkol sa gender-sensitive governance, no? So ang ating naging speaker ay si Norben Gomez ng Pasig City God Office, at syempre dinaluhan ng ating seminar workshop ng ating workforce na mga kababaihan, gayon din ang ating lupong tagapamayapa at ang ating mga barangay security force. So itong paksa na ito, yung gender sensitive governance, no, natalakay na natin to dati, na experience na rin ng ating mga empleyado, pero maganda na ito yung nababalikan, no? Parang nagsisilbing reminder sa atin, no? Nare-refresh tayo sa iba't ibang mga batas, no? na nakapaloob sa pagkakaroon ng gender sensitive governance dito po sa ating barangay. So again, aking pagpapasalamat sa Pasig City God Office, no, sa inyong patuloy na pakikipagtulungan sa Barangay San Antonio. At syempre pagkatapos rin nung talk, nagkaroon din ng turnover of plastic bottles ang mga attendees natin na kababaihan, no? Again, ito'y pagsuporta sa ating Basura to Ayuda program, no, para po sa buwan ng Marso. At syempre, naging successful din po ang ating free Zumba session na isinagawa natin sa Emerald Avenue during our Carless Weekend. And itong ating free Zumba session na Women's Month edition ay in collaboration with Anytime Fitness Holiday Inn at gayon din ng Access for Life. So very well attended ang ating naging event, no? Meron ding parang may paraffle pa nga, no? At napakaraming instructors din, no, ang naghalinhinan, no, nang sa ganun ay maging very energetic
ang ating Zumba fitness session para sa buwan ng Marso. So again, ang aking pagpapasalamat sa ating collaborators sa Anytime Fitness Holiday Inn at gayon din sa Access for Life. And of course, last but not the least, no, sa March 28, bukas pala, no, ay ang ating culminating activity para po sa Women's Month celebration natin. At ito'y magsasagawa tayo ng isang Health, Wellness, and Beauty Day, no? Para sa ating mga mahal na empleyado na kababaihan. So, yun, meron tayong free haircut, mani-pedi, merong free massage, meron din tayong dental services, no, na i-offer para sa ating mga attendees at gayon din, no, ilan sa ating mga stakeholders and collaborators ay magse-set up shop din, no, to provide some of their services para sa mga a-attend sa ating culminating activity. So again, ako'y nagpapasalamat sa ating BSA GAD Office, of course, led by Kagawad Pauline Blando. Of course, ang aking pagpapasalamat din sa buong suporta ng ating Barangay Council. And of course, no, shout out sa lahat ng ating collaborators for this month's celebration of Women's Month. No, hindi ko na kayo may isa-isa, no, pero again, maraming salamat po. At syempre, ang Barangay San Antonio ay patuloy din sa ating mga inisyatibo para mabigyan ng pagpapahalaga ang ating kalikasan. So, syempre, no, this coming Saturday, ang ating last Saturday of the month activity, of course, ang ating Basura to Ayuda program, our Bayanihan Solid Waste Management program dito po sa Barangay San Antonio. At syempre, it will be from 8 a.m. to 11 a.m. Again, 2 drop-off points, ating urban garden dito sa may General Lim, corner General Kapinpin. At syempre, yung sa may Garnet Road, no, right across Mega Plaza Condominium. So again, no, dalhin nyo na po ang inyong mga naitabi na recyclable waste, no, plastic bottles, paper, cartons, mga electronic waste natin, at syempre yung mga bokashid food waste natin, no, dalhin na po natin this coming Saturday. So again, our program is open to all residents and non-residents of Barangay San Antonio. At syempre dagdag ko na rin, no, na kamakailan ay nakiisa rin ang Barangay San Antonio sa Earth Hour, no? Last Saturday po ito from 8:30 p.m. to 9:30 p.m. No? Nagbawas tayo ng ilang mga ilaw, especially dito sa ating village, no, bilang pakikiisa sa Earth Hour. So again, ito ay simpleng pamamaraan ng Barangay San Antonio upang makiisa sa ganitong mga inisyatibo at syempre, no, para patuloy ang ating pagbibigay ng pagpapahalaga sa ating kalikasan. So again, ang aking patuloy na pag-anyaya po sa inyong lahat to please like and follow our official Facebook pages. Please subscribe to our YouTube channel. Please join our Viber community group and please do regularly visit our official website sanantonio.pasigcity.gov.ph para lagi po tayong updated sa mga kaganapan dito po sa Barangay San Antonio. So again, ang aking patuloy na pagpapasalamat sa ating mga katuwang sa pagseserbisyo, our BSA employees, of course, the Barangay Council, the SK Council, and of course, our social media team. Maraming salamat po. Syempre, sa ating mga benefactors, donors, and collaborators. No? Again, maraming salamat. No? Naraos natin ang Women's Month, no? Dahil sa inyong patuloy na pakikipagtulungan sa amin. At syempre, no, most importantly, sa ating mga mahal na constituents, mga netizens natin, mga kabarangay po natin. Maraming salamat sa inyong patuloy na tulong, suporta at tiwala para po sa ating barangay. So again, ang aking muling pagpapasalamat sa inyong pakikinig and rest assured that BSA will continue to do its best upang ihatid po ang tunay na service with a smile para po sa ating komunidad. So sa ating mga kabarangay, patuloy lamang po tayong magdasal. Of course, wag mawawala ang ating pananampalataya. No? Kailangan po natin yan sa ating pang-araw-araw na buhay. So sa ating mga kabarangay, mag-ingat po tayo lagi. Stay safe always. And may God bless us all. Thank you.